aking damdamin, kaya ako po ito'y kunopya. Ang sabi ko, loving God means obeying His command and following His will. Hindi mo po pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, ngunit i-enjoy ka naman sa pagsaway sa Kanya. Ini-enjoy mo ang pagtatampisaw sa kasalanan. And what is obedience? Ano po ang obedience? Ito po ay moral. It is our moral duty to become mature Christian. Ang topic po ni Pastor Ariel kanina sa ating life group ay how to become a mature Christian. Ayan po, our moral duty to become a mature Christian is the obedience. At ang ina-highlight ko po yung ibang mga nagbigay ko kong tatlo na number 1, you listen and heed the voice of God. Yan po ang isa sa dapat na makita natin bilang obedience na tigasunod ng ating Panginoon. Pinapakinggan mo ang salita ng Diyos at ginaganap mo ito o sinasabuhay mo ito. And number 2, it implies aligning our will. It implies our will doing what God has asked you to do. Hindi po pwedeng sabihin na iniaasa mo sa Diyos ang iyong bukas at ang loob mo ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Ginaganap ang nais ng Diyos sa buhay mo. And number 3, it is when we continue to surrender to His authority and base our decision and our actions on His Word. Kapag tayo ganap na sumusuko sa Kanya at ibinabatay natin ang ating mga decisions at ang ating mga actions sa Kanyang mga salita. Iyan po yan sa mga katangian ng pagsunod ko ang obedience na kung saan ay ito ang pakay natin sa ating buhay sa mundo nito bilang mananampalataya. It is our absolute purpose in our life to become spiritually mature Christians. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan upang maunawaan natin ang Kanyang kagustuhan, ang Kanyang kalooban in a supernatural way. Inuulit ko po, siya po ang nagbigay ng kalooban upang maunawaan natin in a supernatural way. Kung bakit naisulat po ang banal na kasulatan o ang Biblia. It is the ultimate source of truth. It is the ultimate source of truth. Amen po? Kasi po, ang halimbawa ko ito, bawat matataas na opisyal o hindi lang matataas, magmula sa presidente pababa, bakit po sila nanunumpa? At kapag sila nanunumpa, nakapato ang kanilang kamay sa Biblia. Bakit po? At ang isa pa, bakit kapag ka mag-witness ka, bago ka umupo sa witness stand, bakit po kailangan manumpakan muna? Dahil magsasabi ng katotohanan lamang na nakapato ang iyong kamay sa Biblia. Bakit po? Sapagkat ang Biblia ang absolute truth. Amen? Na nung nakaraan ay tinapit ng ating pastor Lorenzo ang Biblia ay may dalawang nilalaman. Ang dalawang nilalaman ng Biblia ay Logos at
at rhema. Ang ibig ay ito po'y Greek word siya na ang ibig na sabihin ng rhema ay utterance. Utterance. Ang sabi ko ay the things said. Yun po ay ang ating Panginoon, yung sinabi niya. At ang logos ay salita, sinulat. Isinulat na salita. So, ang ibig sabihin, ang ating Panginoon ay ang mismo salita. Ang sabi nga po sa John 1, chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita po ay ang Diyos. At ang sabi nga po sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita po ay nagkatawang tao at nanirahan na kasama natin. Amen? Kaya po, ang pagbabasa ng Biblia, ang salita po na yan ay ang ating Panginoon Jesus. Na sisimula pa din po ba sa mga kaibigan ni David, kasi na Meshach, Sandra, at Abednego, nung ipinasok sila sa fiery furnace na 7 days na pinag-init upang sa ganun ay mamatay yung tatlong kaibigan ni David na yan. Bakit nagtataka sila hindi ba lang nasusunog ang mga tao na yun? At bagkos, tatlo lang ang pinasok nila pero bakit naging apat? Tapos, nasabi ng Biblia, anak ng Diyos ang isa. E di, nung parang nandun na ating Panginoong Jesus. Kaya po, napakahalaga na ang salita ng banal na kasulatan ay main sa puso natin palagi. Magbabasa po tayo at ito po ang ating ang boses ng Diyos sa atin. Guys, po kayong anyayahan na magbasa na text natin ito na sa 1 Samuel chapter 3 verses 9 and 10. Nilagay ko po yung kapalaso ngayon ay verse 8. Aniyak ko po kayo na sabay-sabay natin basahin ang ating text. 1 Samuel chapter 3 verse 9 up to 10 read. Kapag galing mo, ang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig ko ang muling ko at muling na nahiga kay Samuel. At in verse 10, ay si Yahweh ay lumapit kay Samuel. At muli kong tinawag, Samuel. Si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinigan ninyo. Speak, Lord, for your servant here. Speak, Lord, for your servant here. Ang title po na ginagawa ko dito ay Healing God's Word. Yan po ang message natin ngayong araw. The call of God applies to each and every one of us, including myself. Kaya po totoo ang sinabi ni Pastor Lorenzo na sa nakalawang mensahe niya na ang unang tinatamaan ng mga mensahe i-deliver sa pulpitong ito ay ang speaker. Kung sino po ang speaker, habang i-review niya po ito, madalas
nasasaktan po ako. Madalas, habang ginagawa ko to sa pag-upo ko sa computer, kaya luluha ko. Ganun na lang. Kailangan ko na tumigil dahil hindi ko makita yung ginagawa ko. Tinatamaan, umaaray lagi ako sa salita ng Diyos. Sapagkat, sabi ko nga po, lahat tayo ay mga flaws. Lahat tayo ay hindi perfecto. Subalit ang puso natin, gusto natin na makakinggan ang boses ng ating Panginoon at willing na sumunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sinasabi sa akin. Hearing the voice, God's voice. Hearing God's voice. Sa pinasa po natin sa Samuel na sinabi ng Diyos sa kanya ang lahat ng balak niya kay Eli. Si Eli po ay high priest at may dalawa po siyang anak na priest. Sila po ay nasa priesthood nasa lahi ng mga Leviticus order. At sinabi ng Diyos kay Samuel na wala matabato sa langit at tamaan ko ay huwag magalit kung ikaw na ngayon. Sapagkat kung minsan sa ating pamilya, ang pagpapasunod natin sa ating mga anak ay involved. Bakit po? Dahil ang dalawang anak ni Eli na dapat ay sacred na ginaganap ang kanilang ulit-ulit, winawalang bahala ang salita ng Diyos. Na sabagaman, alam ni Eli na kanilang ama ay hindi ko sila kinukunik. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, pinubabayaan na lang niya. Total kaligayahan nila. Subalit ano sabi ng Diyos? Dahil dyan, ang inyong sambahayan, sabi ng Diyos kay Eli, ay mamamatay. Dahil dyan, ang iyong sambahayan ay mamamatay. Talagang, ang mga anak ni Eli ay inahayaan na magkasala, including yung mga sumasamba na pupunta roon ay niyaya na sexually. Binababayaan na pati yung mga yun ay magkasala. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Ang sabi ng Diyos, sabay mamamatay ang mga anak mo at ikaw mababalik ang leeg mo. Yun po ang sinabi ng Diyos sa pamilyang ito. Kaya nung mga Pilisteo inuusok, natalo po sila at sabay po namatay ang dalawa ng anak. Nakarating ang balita kay Eli at doon dahil sa kabiglaan niya, mahal na mahal niya yung dalawa anak niya, kaya niya in-spoil. Dahil sa kabiglaan niya, pinimatay siya. At nung manimatay siya, bumagsak. Sakto. Yung matigas tumagay sa leeg niya. Tumama. Hindi po biro ang salita ng Diyos. Na kapag hindi natin sinunod, sasabihin natin maliwala. Pero, kailangan po natin sundin ang boses ng ating Panginoon. Hearing God's voice. Ang mga highlights po when you hear God's voice. Number one, when we hear God's voice, you're not neglecting your personal dreams and ambitions. Hindi niyo po, alam niyo naman po na kung ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos. Di po ba meron ko na sa inyo na ang kalooban ng Diyos ay parang nasa circle na kung saan
lumabas ka doon sa circle na yun, at saka ka pa lamang magagalaw ng diablo. Ulitin ko po, ang kalooban po ng Diyos ay napaka-importante sa atin bilang mga mananampalataya. Sapagkat tayo po mga mananampalataya na nagkaroon ng Espiritu Santo sa ating buhay ay nasa kalooban na ng Diyos. Subalit, kapag lumabas po tayo dito, at saka lang po tayo magagalaw ng diablo. Ano po ang pruweba natin? Si Job, ipinaalam pa po ni Satanas sa Diyos na gagalawin niya ang lahat kay Job. Huwag mo lamang ang kanyang buhay. Ang sabi po sa Job chapter 2 verse 6, sorry po, nagkamali. Job chapter 2 verse 6 ay sinabi po ng Diyos kay Satanas na gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siya papatayin. Kita nyo? Ang sabi kasi ni Satanas, nasa loob ka ng kaluwalhatian mo. Ibig sabihin, nasa loob lang siya ng kalooban mo. Kaya, pinagpapala at hindi kaya saktan ng diablo na kailangan pa ipaalam. Ang sabi po ng Diyos, upright person si Job. Kaya siya ay nasa kalooban niya. Ang sabi ni Satanas, nasa circle of your will. Siya, kaya hindi ko siya kaya galawin. Yan po ang sinabi ni Satan. And he will always, ang trabaho po ni Satan ay mag-deceive. Alam naman po natin na sabi nga po ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, the thief does not come himself to kill, to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang diablo. Ang sabi po ng ating Panginoon, I have come that they may have life. Ang diablo, ninanakaw. Ang Panginoon, pag nasa Panginoon tayo, nagdadagdag, that I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ano ba ang ninanakaw kayo ng diablo ng kaaway? Number 1, your peace. Ninanakaw niyo po ang kapayapaan namin sa buhay, sa ating mga puso. Number 2, your joy. Ang katuwaan natin sa buhay ay ninanakaw ng diablo. At ang pinaka-importante sa lahat, na number 1 target ng kaaway ay nakawin ang calling sa iyo ng Diyos para hindi ka pag-serve sa ating Panginoon. Hindi mo narinig ang boses ng ating Panginoon dahil doon. Hindi ka magiging masusunod sa Kanya. Or, yes, you can be successful in many other things, but you will never get the greater impact, the way what God wants you to be. Bakit po? Sa Matthew chapter 16 verse 20,